today's video, luto tayo ng sheep. Ang baboy nagluto ng sheep. Yun lang yun. Ganun kasimple. Ito. See? Malapad. Kasing lapad ko. Yan. Lagay ko siya dyan. Ay, kabayong pakan. Dyan. Ganito siya kalapad. See? Depende kasi yan sa recipe. Ito kasi yung recipe na to. Parang ano. Parang pang people ba. Kaya ganun. So, ito. Malalaking hiwa ng sibuyas at kamatis. Ilagay dyan. See? At saka ito, mga dahon-dahon. May ano, yung tawag dito. Ito, lemon na matigas. Tapos, cinnamon stick. Tapos, ano ba tawag dito? Dahon ng laurel. Tapos, mga paminta. Yan, nandyan siya. Lagay ko dyan. Tapos, lagyan natin ng oil. Asan ang aking oil? Lalagyan ko siya ng oil. Yan. Lalagay ko siya dyan. Ganun lang. Pakuluin-kuluin lang natin. Mamaya makikita mo ang result. Masarap ang result niya. Lagyan natin ulit ng tubig. Ayun, may asungot doon. Yun. See? Yan. Hayaan nating maluto ng maluto. Yan po yung ano, yung niluto ko kanina. Luto na siya, laga na siya for almost 45 minutes. Kasi nasa malaking kaldero siya, hindi kasya sa aking pressure cooker. Ilalagay ko siya dito para ilagay ko naman sa oven. So, ayan. Para mailagay ko siya sa oven, lagay ko siya dyan. Tatanggalin ko siya. Kailangan ingatan na diri na hindi madurog ang karne. See? Ganun siya, guys. Hinaluan ko rin siya ng manok kasi mayroong hindi mga kumakain ng manok. Ay, ng ano, sheep. Yung anak ng amo ko, ayaw kumain ng sheep. Kaya ang naghalo ako ng manok para sa kanya. Wow. It's ingatan lang na hindi siya masira. Dapat nakaganon siya kasi ito dito dapat ang labas niya parang barbecue. Mamaya. See? Wow. Ganon po siya. Kasi kailangan matanggal ko siya lahat. Luto siya. Kasi yung rice, dito ko ilalagay kaya yung إيمي na ايش يعني عملية بالإنجليزي؟ operation. operation. So, ganun po siya. Dito ko ilalagay ang rice. Tatanggalin ko lang yung mga kamatis, sibuyas na nandyan na sumama sa pagpapakulo. Ang rice, binabad ko siya ng almost 1 hour. Kasi gusto nila yung bigas medyo ano, mahaba ba. So, ilalagay ko siya dito, guys. Para maluto na. In 10 minutes, 10 to 15 minutes po, luto na yan.
Yun. Medyo mahirap po magluto ng Arabic food. Kasi kailangan perfect mo yung yung rice nila. Kasi pag hindi perfect ang rice nila, ako, galit. Galit ang mga Arabo. Kailangan hindi siya malambot, hindi siya matigas. Kailangan buo yung rice. Hindi siya pwedeng madurog. So, ganun. Pakukulaan ko lang po siya. Hayaan natin siyang kumulo. So, ito ngayon yung aking karne. Kita nyo, ilalagay ko siya na sa oven para medyo magpula yung taas niya. Medyo barbecue ang dating. So, maglalagay ako dito ng paminta. Yung sabaw ng karne, nagkuha ako dito. Nilagay ko dito sa baso. Nilagyan ko niyang, natawag nila dito sa Arabic, saffron. Parang food color siya, pero yung bulaklak ng yung ginahalo nila sa kape. Dito siya galing. So, ganito siya. Lalagay ko dito para magpula lang. Yan. Para magpula siya. Tapos, lalagay ko siya sa oven para barbecue ang style niya sa taas. Ano to? Itong pagkain nila na to, expensive to sa restaurant. Dahil alam ko nang lutuin. Ayaw na nilang mag-order pag may bisita. Kaya ako na lang talaga. Aray ko. Yan. Pwede na ako magluto ng Arabic food sa Pilipinas. See? Ganito lang siya, guys. Ilalagay ko siya sa oven hanggang sa maging barbecue style. Diyan ka muna for almost 15 minutes. I-check ko naman ang aking rice. Ayan, kumukulo na siya talaga. Kumukulo na siya talaga ng kumukulo. Asaan ka na? Naglalagay naman ako ngayon ng Ito, para pang display lang ba. Yan. Ganon siya. See? Ingat lang sa paghalo para hindi siya madurog. Dapat kasi buo ang rice. Ganon po siya. Maproseso, kumbaga. Tapos, after mo lutuin, sasabihin mo, yan lang ang niluto mo. Sa dami ng gamit na nilabas mo, yan lang ang niluto mo. Ganon po kahirap magluto ng Arabic food.